po niyong marinig ng bawat isa po sa amin. So Lord, I pray also that continue to anoint him and use him mightily according to your will. God, thank you so much for blessing also thy word and using it for the nourishment of our soul. So thank God for hearing and answering our prayers. To God be the glory. In Jesus' name, amen and amen. Amen. So, makakaupo na tayo mga kapatid. Amen. So, bago ang lahat mga kapatid, upo na po tayo mga kapatid. So, bago ako mag-start mga kapatid, gusto ko lang pong magbigay ng testimony sa ating Panginoon dahil kanina mga kapatid sa school, hindi ko mapagsabay mga kapatid yung pag-aaral ko ng salita ng ating Panginoon at yung mga schoolworks namin dahil sa architecture mga kapatid, it takes time talaga yung mga outputs namin. And nababasama sa ating Panginoon dahil despite of lack of time mga kapatid, binigyan niya pa din ako mga kapatid ng isi-share sa inyo sa gabing ito mga kapatid. And isa pa mga kapatid, kanina sa school, isa po ako with high na score dun sa research namin and pinapasamat ko sa ating Panginoon yan dahil mahirap siya mga kapatid pero hindi niya ako pinapabayaan. And yan mga kapatid, so bibigyan ko siya ng title na Your Purpose Leads You to Your Hidden Potential. And sabi sa 1 Corinthians chapter 12 verse 18 mga kapatid. Buksan natin yung mga Biblia mga kapatid. Sabi sa 1 Corinthians chapter 12 verse 18. Nahanap na po ba natin mga kapatid? Sabi niya dito mga kapatid, but now hath God set the members, every one of them in the body, as it hath pleased Him. At sa mga kapatid? Proverbs 19 verse 21. Sabi doon mga kapatid, there are many devices in a man's heart, nevertheless, the counsel of the Lord that shall stand. And mga kapatid, so yung ating title mga kapatid, Your Purpose Leads You to Your Hidden Potential. So, ano yung purpose mga kapatid? Di ba mga kapatid, natry na nating tanungin yung sarili natin na why am I here? Why we are here mga kapatid? Am I here just to live, just to go to school, go to work, buy house, eat, tapos maging mayaman, tapos mamatay and pupunta sa heaven? Ganun ba yun mga kapatid? In the very first mga kapatid na sagot na to ng ating Panginoon. Sabi ng ating Panginoon, before you exist in here, my child, I already purpose something for you to do. Amen po ba mga kapatid? Purpose mga kapatid is the why. Ito yung reason why do you exist. Purpose is why you born. God decided your purpose mga kapatid before you ever born. If you really look mga kapatid, yung people, mga tao sa panahon natin ngayon mga kapatid, from 40 years old and above, hindi nila alam why do they exist. Mostly of them mga kapatid. And share ko lang mga kapatid, meron din kaming group activity ng mga classmates ko. And then, meron kaming parang time na magpahinga. Tapos, na kasi yun mga kapatid, fourth grading na. So, maghihiwa-hiwalay na. Then, naisip ko mga kapatid, gusto ko silang tanungin na ano yung magiging plano nila or ano yung next step nila after namin graduate. And, tinanong ko sila mga kapatid, what's your purpose? Shocking mga kapatid kasi yung sagot nila, hindi nila alam mga kapatid.
Even even the word purpose, they cannot annotate it. Hindi nila alam kung paano i-explain. And, yun mga kapatid. Tas, mayroong isang pastor na sabi niya mga kapatid, the moment you baptize and receive the Holy Ghost, that's the time mga kapatid na discover natin yung purpose natin. Why mga kapatid? Purpose is everything. God wants you to discover your purpose. Ask God, mga kapatid, kung hindi mo pa alam yung purpose mo. God, what can I do for you? God, ano yung pwede kong gawin sa ubasan mo? And, mga kapatid, sabihin niyo mga kapatid, I was born to be here tonight. After you discover your purpose, mga kapatid, may na-discover mo na yung purpose mo, mga kapatid, you can walk in confidence. Amen po ba, mga kapatid? You can walk in confidence. Purpose is everything. Therefore, your purpose, mga kapatid, you know that God ordained it. That is what God wants you to do. You can do something great, mga kapatid. Kaya nating gumawa ng mga bagay na magaganda. Pero you can do greater, mga kapatid, if you know your purpose. Sabi sa 1 Corinthians, mga kapatid, dun sa verse natin, but now hath God set the members, every one of them in the body. Every one of them in the body, that means, I am set, you are set, we are all set, mga kapatid, in the body. And as it had pleased Him, mga kapatid, you have to find what God sets you in that body. Wherever you are in life, mga kapatid, I know that God sets you there. Amen po ba? Amen. So sa Proverbs 19 verse 21, therefore are many devices in a man's heart, nevertheless the counsel of the Lord that shall stand. And sa ibang version, mga kapatid, many plans are in a man's mind, but it is the Lord's purpose for him that will stand. We can do a lot of things, mga kapatid, but only the Lord's purpose, mga kapatid, ang makakapagbigay sa'yo ng victory. Only the Lord's purpose, mga kapatid, ang makapagbabigay sa'yo ng success, mga kapatid. Pwede tayong mag-plans, mga kapatid, na in 5 years, dapat mayaman na ako. In 5 years, may kotse na ako. In 5 years, graduated na ako. Pwede nating i-plan yun, mga kapatid. Pero know that only God's purpose, mga kapatid, ang makakapagbigay sa'yo ng success. Amen? So, sabihin nyo sa mga kapatid, sa inyong mga katabi, mga kapatid, God has given you a purpose. So, you must discover your purpose. Hindi ko kayo naririnig, mga kapatid. Ulit. God has given you purpose. So you must discover your purpose. Amen. So, now, why purpose and potential, mga kapatid? Once you discover your purpose, your potential will follow. When you have those two, mga kapatid, ano mangyayari? May any idea, mga kapatid? If you have the potential and your purpose, you can be unstoppable. Palakpakan natin ating Panginoon, mga kapatid. Now, why, mga kapatid? Nandito na naman tayo sa purpose, mga kapatid.
paano ka magiging unstoppable pag meron ka ng purpose, meron ka ng potential? Imagine mga kapatid, God given you that purpose. And yung potential mga kapatid, nasa sayan mismo. Magiging unstoppable ka kasi God will grace you with everything, mga kapatid. With everything to accomplish your purpose. Well, we have different potentials, mga kapatid. Yung potentials ni sister, yung potentials ni brother, magkaiba sa potentials ko. So, hindi tayo pare-pareho. Hindi ko pwedeng angkinin yung potential nila, hindi ko pwedeng angkinin yung potential nyo. Amen, mga kapatid? When you discover your purpose, mga kapatid, that potential will come out of your purpose. No one can define you, mga kapatid. No one can define what you can and what you cannot do. When you discover your purpose, mga kapatid, everything you need, God put it inside of you. So that you can fulfill His will for your life. Amen, mga kapatid. Naranasan nyo na bang sabihin sa sarili nyo, dapat ganun ako magturo sa kanya, kay sister. Dapat ganito ako mag-worship leading kay brother. Dapat ganun ako sa kanya, mga kapatid. Sabi sa preaching nung Sunday na ating kapatid na si Sister Debs, mga kapatid, sabi niya, hinighlight doon yung kahit hindi ka magaling sa scriptures, kahit hindi ka magaling sa verses, mga kapatid, basta nakikita ng mga taong nakapaligid sa'yo ang ating Panginoon, you can be a blessing. Amen po ba? And, mga kapatid, sabi nating Panginoon, when I made you and gave you that purpose, and you don't be you, sabi niya, pag meron ka na ng purpose ng ating Panginoon, tas hindi ka nagpakatotoo sa sarili mo, mga kapatid, your purpose will remain in you. And don't be like Jonah, mga kapatid, na tinakbuhan niya ang ating Panginoon. Because your potential, pag ginawa mo yun, mga kapatid, pag tinakbuhan mo ang ating Panginoon, your potential will lock in you. But if you don't, mga kapatid, you will be able to do what you are born later on. Your potential, mga kapatid, is the untapped power. It is who you really are. And no one knows it yet, mga kapatid. Walang may alam ng potential mo. Only God. The people around us, mga kapatid, pwede tayong i-underestimate. Sabihin nila, ay, hindi yan magaling. Ay, mahihain yan, si brother, si sister. Ay, hindi siya pwedeng mag-worship leading kasi ganto ganyan. Pero, remember that God never doubted you being in that place. Remember this, mga kapatid, malapit na po tayong matapos. Your potential will give you the ability to be Christ-like. If you will tap on that, mga kapatid, you will be able to do it. You will be able to do it. Ikaw yung mauunang makakagawa nun, mga kapatid. Or in the other hand, mga kapatid, no matter what you did in the past, it is no longer your potential. Potential is what you haven't done yet. Ito pa hindi mo pa nagagawa. So, amin na tayo, mga kapatid, na lahat tayo, hindi pa natin nasusubukan ng lahat sa mundong ito, mga kapatid. Your potential is what you haven't done yet. But, mga kapatid, but you still
you can do it, mga kapatid. Kaya mo pa rin gawin. If you want blessing, mga kapatid, or if you want to be a blessing, release that potential that is hidden in you. Release that potential that is trapped inside of you, mga kapatid. Listen, mga kapatid, that potential is what the enemy doesn't want us to discover. Bibigyan ka ni Satan ng hindrances para hindi mo ma-discover yung potential na yan, yung purpose mo na yan. Papayag ka ba, mga kapatid, na yung potential mo is pipigilan lang ni Satan? Kahit na yung potential na yun, mga kapatid, it is your ability to do His will. God's will, mga kapatid. Look, sabi ko nga kanina, mga kapatid, God never doubted you being in that place. God even gave you the potential to have those ability, mga kapatid. Sasayangin mo ba yun? Put this in your mind, mga kapatid, lalo na sa mga kabataan. You're the world changer. Sabihin nga, mga kapatid, I am the world changer. You are not called, mga kapatid ng ating Panginoon, just for some reasons. You are called because you're about to change something that will happen. To God be all the glory, mga kapatid.